Napigilan ng Batikos at reklamo ang basaan sa Wata Wata Festival sa San Juan nitong June 24. Meron pang inaresto matapos magsaboy ng asido. May report si June Veneracion. Pambabasa sa mga dumaraan. Pati mga pasahero hindi nakaligtas. At mga pribadong sasakyan. Kaya ang dapat sana ipista ng patron saint ng San Juan na si St. John the Baptist, idula ng Batikos at reklamo. Nakapagsalita ako hindi maganda, sa gulat ko rin kasi foul namang magbukas. Pero ngayon ko lang na-experience yung gano'n eh. Sa kasagsagan ng pista, hindi naman nakapagpigil na gumanti ng isang rider matapos mabasa. Pero ang sinaboy niyang ganti, muriatic acid daw. Muriatic yung ano eh, bawal yun, dapat ilain yun eh. Tinamaan ng isang nanunood lang. Niluglugo yung mukha ko buo sa puno ng balde para malaban, maano lang yung hati, tsaka yung sakit ng mata ko. Medyo iba yung paningin ko, sir, parang medyo malabo. Inaresto at sinampahan ng reklamong physical injuries ang nagsaboy ng umunoy asido. Lumabas sa investigasyon ng PNP na may galit daw ang suspect sa mga sumasali sa Wata Wata Festival. Ito raw ang dahilan kung bakit may dala umano siyang muriatic acid nang mapadaan sa lungsod ng San Juan. Ako po ay buong pagkukumbaba na humingi ng paumanhin at pasensya sa lahat po ng mamamayan na naapektuhan o naging biktima. Ayon sa LGU, napaghandaan naman ng mabuti ang pista, pero may mga pasaway daw. Ang mga nanggulo, kabilang ang mga puwersang nagbukas ng sasakyan, hinahanap na raw. Posible silang pagmultahin ng hanggang 5,000 piso. Hinihikayat din ng LGU ang mga naapektuhan na magsampa ng reklamo. Pag-aaralan din daw kung paano mapapabuti ang pagsasagawa ng kapistahan sa mga susunod pang taon. Nagsampa ng reklamo ang isang rider na binasa at sinuntok pa sa gitna ng Wata Wata Festival sa San Juan City. Sa kabila ng pakiusap ng rider na huwag siyang basain, tinuhusan pa rin siya ng tubig ng isang lalaki. Nang salagin niya ito, sinuntok siya ng lalaki. Nagsampa na ng reklamo sa San Juan Prosecutor's Office ang rider laban sa nanakit na residente. Dahil sa mga issue sa Wata Wata Festival, bubuo ng bagong ordinansa ang San Juan City para magkaroon ng tinatawag na basaan zone sa mga susunod na taon. Pinapahanap na ng San Juan LGU ang lalaking nag-viral sa Wata Wata Festival. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, gusto niyang makausap at maturuan ng leksyon ang lalaking nambasa at nang asar pa ng rider sa pista. Hindi raw nagpapakita sa kanilang barangay ang lalaki. Pero mayat-maya ang dating ng mga delivery sa kanyang address na ang suspecha ay binlock ng mga nagalit sa ginawa niya. Apela ng kapitan ng barangay, itigil na ang pagpapadala dahil kawawa ang riders na nagtatrabaho ng maayos. Patuloy ang panawagan ng City Hall sa mga nabiktima na magtungo sa kanilang tanggapan para masampahan ng reklamong kriminal ang mga sumali sa basaan. Posible silang pagmultahin alinsunod sa ordinansa ng lungsod. Humingi na ng tawad ang lalaking nag-viral dahil sa mapang-asar na pambabasa sa isang rider sa Wata Wata Festival. May report si Nico Wahe. Ilang araw nang laman ng social media ang lalaking ito. Buwisit ang mga netizen dahil sa video, makikitang tila tuwang-tuwa pa siya sa pambabasa sa isang rider gamit ang water gun noong Wata Wata Festival. Kanina, iniharap siya ni Mayor Zamora sa media. Humingi siya ng paumanhin sa naging asal niya. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga nasasabi ko po sa inyo. Lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita. At sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Nai-stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay. Kung may galit po sila sa akin, ako na lang po ang ano nila. Dahil masakit din po. Tigilan na rin daw sana ang pag-order at pagde-deliver sa kanyang address ng iba't ibang item. Rider at seller daw kasi ang naapektuhan. Kung pagbabasayan ng video, wala raw nilabag na ordinansa ayon kay Mayor Zamora. Pero hindi raw ibig sabihin nito na ligtas na siya sa anumang reklamo. Kung sakaling yung rider na binasa niya
nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Muli ring nanawagan si Zamora sa lahat ng naapektuhan ng basaan na dumulog sa City Hall para makapagsampa ng reklamo. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.